Ang singsing na ito, isa lang sa buong mundo. Sumisimbolo ito sa pagmamahal ko sa'yo. Walang katulad. Halik. MSU, ang bangkay na inihanda para sa'yo ay darating sa loob ng 5 araw, sa lugar na itinakda mo. Pagkatapos ng peking pagkamatay, alisin namin ang lahat ng bakas. Bago ka umalis, maaari kang magmadali para magpaalam sa mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan. Hindi na kailangan. Isa akong ulila at sa mundong ito. Wala nang taong karapat dapat kong paalam. MSU, mahina ang puso mo. Napakadelikado ng operasyon na ito para muling makakita. Maaari itong magresulta sa iyong kamatayan. Malapit na akong ikasal sa lalaking pinakamamahal ko. Ayokang pagtawanan ng iba ang asawa niya bilang isang bulag. Dapat mong sabihin kay Emarly dahil para sa kanya. Kaya ka na-aksidente at nawalan ng paningin. Hindi na. Kung sakaling magtagumpay ang operasyon, gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Kung mabigo ito, huwag mo siyang sabihan na namatay ako dahil sa operasyon. Para muling makakita. Nakita ko. Lee Jinyuan, sabi mo, ako lang ang mamahalin mo, ngunit sa ika-7 anibersaryo ng ating relasyon, binigyan mo ng singsing ang ibang babae. Hindi ko pinag-alinlanganan ang iyong pagmamahal, ngunit ito'y nagbabago. Kung ganito, ipagkakaloob ko kayo sa isa't isa. Duor, anong ginagawa mo rito? Gabi na at hindi ka makakita. Mapanganib ito. Tingnan ko kung may sugat ka. Wala akong problema. Isa lang akong bulag. Anong pinagkaiba ng araw at gabi? Si Sudur ang aking nobya. Ang babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng mahalaga sa akin. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka. Lee Jinyuan, minsan, hindi ko talaga maintindihan kung tunay kang nagmamahal. O nagkukunwari lang. Matagal ko nang naririnig na si Jilly sa pagpapamahal sa asawa. Ngayong nakita ko. Totoo nga. Jinyuan, hindi kaya nakakaistorbo ang bigla kong pagdating? Siyempre naman hindi. Palagi ka lang sa bahay. Nag-aalala ako, baka masaktan ka. Masaya ako na lumabas ka at nag-enjoy. Naglalaro kami ng Truth or Dare. Gusto mo bang sumali? CJ, Isang walang kwentang bulag. Anong ipinagmamalaki mo? Ang posisyon ni Emarly, akin na rin yan sa tamang panahon. Magpapakasal na si Boss Lee sa kanyang nobya. Paano naman ang munting junior mo? Anong magagawa? Alagaan ko na lang silang dalawa. Siyempre naman, kaya ni Boss Lee mag-alaga ng kabit. Kung hindi nakikita ng nobya, nagagawa ba ni Boss Lee at ng junior mo? Sa harapan niya sa bahay, hihe. Naman, nakaka-thrill. Lee Jinyuan, anong nakaka-thrill? Doer ako. Ang nakaka-thrill ay ang Truth or Dare. Kung kanino tumapat ang boot, siya ang parusahan. Pero, senior, hindi ka makakakita, baka. Kahit hindi ako makakita, sinabi ni Jinyuan sa akin, siya ang magiging mata ko. Tama ba? Siyempre, Doer. Ako ang magiging mata mo. Simulan na natin.
Jing Yuan, sino ang talo? Sayang naman, Duer, ikaw ang talo. Talaga? Naman, Duer, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan na matalo. Ikaw ang pumili. Ako ang gagawa ng parusa. Ang swerte ng pagpili ni Mrs. Napunta kay Boss Liang. Uminom ng isang baso kasama ang isang tao ng kabaliktaran ng kasaryan. Boss Lee, ang daming magaganda dito. Umili ka na lang ng isa. Anong sinasabi mo? Nandito pa si Mrs. Ay, isang laro lang yan. Hindi magagalit si Senior. Si Li Jing Yuan ang talo. Siya ang magpapasya. Alam ko na, ang duer namin, ang bait-bait at maunawain. Hindi siya masisira ng saya. Li Jing Yuan, kailan? Naging pagsasawalang bahala ang aking pagiging maunawain. Naging dahilan ba ito para magpakasaya ka ng walang habas? Li Jing Yuan, kailan? Naging pagsasawalang bahala ang aking pagiging maunawain. Naging dahilan ba ito para magpakasaya ka ng walang habas? Classmate sa duer. Ano sa tingin mo? Tungkol sa akin? Sa tingin ko, magaling kang mag-aral. At matulungin. Classmate sa duer. Gusto kitang alagaan at pangalagaan habang buhay. Kahit hindi ako prinsip, ngunit, siguradong tuturing kitang prinsesa. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Tayo na. Gusto ko. Hali, Sudur classmate, maaari kang magtiwala sa akin. Sa buhay na ito, maliban sa iyo, hindi na ako magmamahal ng ibang babae. CJ, paniwala muna ako sa iyo, pero kung balang araw, magkagusto ka sa ibang babae, sigurado walang pag-aatubili ako. Iya. Hindi. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon na iwan mo ako. Li Jing Yuan, kapag nawala na ang novelty. Lahat ng pagmamahal noong kabataan, mga pangako. Naging katatawanan na lang ba na ako lang ang nagmamahal? Duer, anong nangyari? Ang pangit na mukha mo. Malamig pa ang kamay mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Dalhin kita sa ospital. Okay lang ba? Wala, parang may nakabara lang sa dibdib ko. Sage, uwi na tayo. Bilisan mo. Maglaro kayo, sa akin ng bayad. Tara, uwi na tayo sa bahay. Ano? Babalik ako agad. Duer, may mga bagay sa kumpanya na kailangan kong asikasuhin. Umuwi ka muna. Ang sakit sa dibdib mo ay dati nang mayroon. Papawiin kita kasama ang driver para uminom ng gamot. Li Jing Yuan, Duer, umuwi ka na maayos. Hintayin mo ako sa bahay. Li Jing Yuan, kung ang pagmamahal na ipinangako mo sa langit ay maaaring ibahagi sa dalawang tao ng walang konsensya, napakamura ng pagmamahal mo. Li Jing Yuan, ngayon ko lang nalaman na ang bawat pagtulog mo sa labas, bawat bigla ang pag-alis ay para makipagkita sa ibang babae.
Bilisan mo. Honey, sino siya? Bakit siya nasa bahay natin? Anong sinasabi mo? Zoroolin, kanino mo sinasabing honey? Jor. Naaksidente si Rolin at nasira ang utak niya. Sabi ng doktor, nalilito siya ngayon, kaya kailangan natin siyang pabayaan. Huwag siyang istorbohin. Makikipagtulungan ka ba? Makipagtulungan sa kanya? Li Jingyuan, bulag ang mata ko. Hindi ko nakikita, ngunit hindi bulag ang mata mo. Hindi mo ba nakikita? Nagpapanggap ba siya? Dur, alam kong hindi mo gusto si Rolin. Ngunit siya ay ating nakababatang kapatid. Pwede ba maging matinong ka lang? Hindi ba pwede na hintayin natin gumaling muna siya bago natin pag-usapan ito? Asawa, sobrang sakit ng ulo ko. Maraming kwarto naman itong villa. Bakit mo kailangan pang pilit na manatili dito? Masama ang kalusugan ni Rolin. Tama na. Tigilan mo na ang pagsasalita. Aalis na ako ngayon din. Hindi ko nga naitapakan, swerte lang siguro. Asawa, Tila tama ang desisyon ko. Ang pag-alis sa'yo, ito ang magiging pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Jor, anong pinagsasabi mo? asawa, sobrang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong tulungan na pumunta sa kama para makapahinga? Rolin, lalabas lang ako sandali. Magpahinga ka na maayos. Asawa, Anong ginagawa mo? asawa, ito na ang kwarto nating dalawa. Bakit may litrato ka kasama ang ibang babae dito? Nasasaktan ang puso ko kapag nakikita ko ito. Matalas ang gunting, baka masugatan ka. Masasaktan ang puso ko kapag nangyari iyon. Sudur, wala akong pakialam kung gaano kayo kasaya noon. Kung gusto kong manalo, si Li Jingyuan ay akin lamang. Payagan ko si Zoroolin na punitin. Ating litrato sa kasal. At magsaya dito sa ating bahay na pangkasal. Li Jingyuan, mas mahal mo siya kaysa sa inaakala ko. Asawa, hayaan mo akong maging nobya mo sa kasal na gaganapin sa mga susunod na araw. Pwede ba? Hindi ka nawalan ng memorya. Niloko mo ako. Asawa, nasasaktan mo ako. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging asawa. Hindi ka karapat-dapat. Kuya, anong ibig mong sabihin? Zoroolin, kung nakalimutan mo na, wala akong problema na paalalahanan ka ulit. Tayo ay lamang. Relasyong nagpapakikinabangan sa kapwa para sa kapakinabangan. Maging mabuting laruan ka na lang. Huwag mong pangarapin ang mga bagay na hindi naman para sa'yo. Ngunit sinabi mong mahal mo ako. Sinabi mo na ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng kasiyahan. Zoroolin, sinabi kong gusto kita. Nasisiyahan ako sa katawan mo. Pero ang minamahal ko lang ay si Sudur, si MRS Lee. At siya lang ang magiging MRS Lee. Kung hindi ka makikining, pwede akong magpalit ng alaga. Huwag. Huwag, Senyor. Hindi na ako uli. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahil nasiyahan naman ako sa'yo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero babala, huwag kang maglalaro. Kung malaman ni Duo ang tungkol sa atin, hindi kita palalampasin. Hoy. Pa. Pinaghihinalaan kong nakakita na si Suduer. Tingnan mo sa ospital. Nagpa-operasyon si Suduo para makakita. Sikreto yon, paano mo nalaman?
Suduor, huwag mong isipin na panalo ka na. Sa akin mapupunta si Li Jingyuan. Miss Su, tapos na ang paggawa ng katawan mo. Pupunta ang staff namin para sunduin ka. Kapag umalis ka na, mawawala na si Suduo sa mundo. Sigurado ka na ba? Aalis na ako. Duer, anong sinabi mo? Duer, alis ka? Saan ka pupunta? Wala. Sumali lang ako sa tour, nagkakamali ka. Mabuti naman. Kanina, hindi ako nag-isip ng maayos. Pinaalis ko na siya. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag ka nang magalit, okay? Maliit na bagay lang iyon. Hindi naman dapat magalit. Alam ko na. Ang bait-bait talaga ng duo natin. Duer. Nasaan ang singsing mo? Hindi mo yan inaalis. Matagal na rin. Nagbabago ang tao. Lalo na ang singsing. Duer. Ano ang sinasabi mo? Jingyuan, bakit ka kinakabahan? Nasugatan lang ang singsing. Dinala ko lang para ipaayos. Okay lang. Kung hindi mawawala ang luma, hindi darating ang bago. Lee, ito ang singsing na brilyante. Espesyal na pinili ni Lee para sa inyo. Sumisimbolo ng kakaiba. At walang hanggang pag-ibig. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Duer. Isusuot ko ito para sa iyo. Huwag na. Sa ngayon, hindi dapat ito isuot sa aking kamay. Tama ka. Sa kasal na lang natin ito isusuot. Duer, may sorpresa pa ako para sa iyo. Hulaan mo. Paano kung mahuhulaan? Kung ano ang sorpresa mo para sa akin? Duer. Ang kontrata ng kasal na inukit para sa iyo. Tulad ng nakasulat dito. Tayo ay magsasama. Hanggang sa pagtanda. Kung peke ang pag-ibig, walang saysay ang mga pangako. Duer, huwag kang umiyak. Ikaw ang pinakamahal kong babae. Ngayon at sa hinaharap, hindi ito magbabago. Duer, may ilang kontrata pa sa kumpanya na malapit nang mag-expire. Kailangan kong pumunta sa opisina para pag-usapan ang renewal. CJ, pumunta ka. Li Jingyuan. Isang beses kang taksil, hindi na kita kailanman pagkakatiwalaan. Li Jingyuan. Nang lokohin mo ako, dapat mong malaman na hindi ako ang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Ang renewal contract ay pipirmahan ko sa araw ng kasal bilang. Pagbati ko kay MS Sudur. Salamat, MR Jerry, sanay. Maganda ang ating pakikipagtulungan, alis na muna ako. Senior, alam ko na ang pagkakamali ko mamayang gabi. Isuot ko ito para humingi ng kawad, okay ba? Dur, may biglang international meeting ako. Huwag mo akong hintayin mamayang gabi. CJ, Halika na. Senior, pasensya na, matagal akong ginulo ni Senior kanina. Pagod na pagod ako, kaya dito na lang ako matutulog sa bahay, na binili niya para sa akin. Ate, napakaintindi mo. Hindi ka magagalit, di ba?
dahil hindi mo siya kayang pasayahin. Hindi mo naman pwedeng pigilan ang iba na gawin yon, at minsan talaga, hinahangaan kita. Malinaw na nakakita ka na. Nagpapablin ka pa rin. Pinapanood si kuya at ako na magkalapit. Hindi ba nakainis yon? Ate, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Ang hindi minamahal ang talagang third party. Ibigay mo na lang sa akin si kuya. Dahil ang pagkapakasal niya sa'yo, dahil lang sa guilt. Kung malaman niyang gumaling na ang mata mo sa kasal. Baka gusto niyang palitan ang bride. Zarulin, gustong-gusto mo talagang maging bride, no? CJ, ibinibigay ko sa'yo. Baka lang ang pagbibigay kong ito. Hindi mo kayang tanggapin. Mag-ayos ka ng libing para sa akin. Ipapadala ko sa'yo ang listahan ng mga imbitado. Sa araw ng kasal ko gawin. Sa Marriott Hotel, 3rd floor. Maraming salamat, Miss Sue, sa tulong sa mga batang naiwan sa bundok. Ang mga damit at alahas mong ito, malaking halaga ang maibebenta para sa donasyon. Walang anuman. Hindi ko na naman kailangan ang mga to. Salamat sa kabutihan ng loob mo, Miss Sue. Ate, sinabi kong ayaw ko, pero pinilit akong bilhan ni kuya. Pamilyar ba? Parang wedding dress mo. Magkapareho tayo. Bakit video call? Nagkamali ka ba? Duer, bakit bigla kang tumawag? Nami-miss mo ako? Gusto ko lang malaman. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nagkapanggap kang bulag, para hindi mo lang. Mahayag ang pagkataksi ni Lee Jingyuan, di ba? Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang tiisin. Ano pa bang magagawa ko? Siyempre, sa opisina, nag-asikaso ng kontrata. Duer, nakalimutan mo na ba? Yung mga partnership na nanegosyate mo noon, tapos na ang kontrata. Napag-usapan ko na sila pagkatapos ng kasal. Magre-renew kami. Duer, swerte ko talaga sa'yo. Kung wala ka, paano ako makakapirma ng kontratang worth hundreds of millions? Sige, maaga man, congratulations sa pag-renew ng kontrata. Siyempre, Duer, lahat sila ay para sa iyo. Sa piling mo, paano ako mabibigo sa pagsusulat ng kontrata? Kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutang kumain. Umuwi ka mamayang gabi para maghapunan tayong magkasama. Bilang huling paalam ko sa iyo. Ano ang nangyari? Wala, hindi ko sinasadya na nabasag ang baso ng tubig. Tandaan, 6:6 ng gabi. Hanggang sa muli. Sigish, pupunta ako pagkatapos kong matapos ang trabaho. Duer, may urgent akong bagay, bababa na muna ako. Lee Jingyuan. Ito ba ang tinatawag mong urgent? Pumunta sa bridal shop para makipagtalik kay Zorolin? Zorolin, dahil gusto mong pinapanood ka, tiyak na pagbibigyan kita ng hilig na iyan sa kasal mo. Ate, gabi na, hindi naman siguro. Naghihintay ka pa rin sa pag-uwi ni kuya. Sinabi ni kuya na sasamahan niya ako, hindi siya pupunta. Ate, may magandang balita ako, buntis ako.
Masayang masaya si kuya. Sinabi niyang pangarap niyang magkaroon ng anak. Pinapangako niya sa akin na ipanganak ko ito at pananagutan niya ako. Ate, matutuwa ka rin para sa akin, di ba? Jingyuan, pasensya na. Ako ang may kasalanan, hindi ko naprotektahan ang anak natin. Ayon sa doktor, maaaring hindi na ako mabuntis muli. Ayos lang, Duor. Basta't mahal natin ang isa't isa. Ano ang halaga ng pagkakaroon ng anak? Li Jingyuan, noong nagsisimula ka pa lang sa negosyo, upang matulungan kitang mapirmahan ang kontratang iyon, napilitan akong uminom ng alak na nagdulot ng pagkalaglag ng bata. Hindi na ako maaaring mabuntis muli. Ang kapalit nito, ang iyong kabit na may hawak ng medical report. Nagmamayabang sa harap ko, tama ba? Bakit? Bakit ako ang naghirap at siya ang nakikinabang? Sige, dahil ang punong ito ay tumubo ng mali. Putulin na lang natin ito. Binabati kita, nangyari na ang gusto mo. Ibinibigay ko sa iyo ang posisyon ni M. Leslie. Sana si Jingyuan, pagkatapos makita ang mga mensaheng ito na ipinadala mo, ay mamahalin ka pa rin tulad ng dati. Ate, may magandang balita ako, buntis ako. Huwag kang maglokohan, ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Li Jingyuan, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Huwag kang magtaka kung bigla na lang akong aalis. Tulong! May tao na tumatalon sa gusali. Tumawag ka agad ng pulis. Tumulong kayo. Bilisan ninyo. Kilala mo ba ang taong ito? Hoy, Boss Lee. May malaking problema. Anong malaking problema? Kanina lang. May tumalon sa gusali ng kumpanya natin. Mukhang si Mrs. Ano ang sinasabi mo? Bumaba ka ng boses. Naistorbo ang baby. Si Duer ay nasa bahay lang na maayos. Paano siya makakatalon? Kung magsasabi ka pa ng ganyan tungkol kay Mrs. Papaalisin kita. Baka, nagkamali ako ng tingin? Tama na. Bukas na ang kasal namin ni Mrs. Kahit sino pa ang tumalon na iyon. O anuman ang dahilan ng pagtalon niya. Kontakin ang media at pigilin ang balita. Ayokong makakita ng kahit anong masamang balita. Maganda ang paglaki ng baby. Sa unang bahagi ng pagbubuntis, kailangan magpahinga ng maayos. Panatilihing masaya ang pakiramdam. Huwag kalimutan ang regular na check-up. Sige, alam ko na. Salamat, Doc. Kuya, pwede bang huwag ka nang umuwi mamayang gabi? Pero, Bukas na ang kasal ni Kuya at Ate. Kahit itong huling gabi, ayaw mo bang samahan kami ni Baby? Saj, susunod ako sa'yo. Hindi na ako uwi mamayang gabi. Napakabata pa, bakit nag-isip ng ganyan? Tumalon mula sa napakataas na lugar. Wala pang dumating na ambulansya, patay na. Sayang talaga. Saan kaya pumunta si Duer? Hindi sumasagot sa tawag. Huwag kang mag-alala, Boss Lee. Kanina ko pa siya nakikita sa dressing room, abala siguro.
Baka sinasadya lang ni Mrs. na hindi sagutin ang tawag. Pa sa kasal. Bigyan ka ng sorpresa. Tama ka rin. Ginoong Jerry. Ano ba ang ibig mong sabihin? Narinig ko na ito ay kinaugaliang sa Sina. Pumili ako ng isang basket ng bulaklak, dinala ko rito. Sana magustuhan ni Binibining Duor. Talagang dayuhan. Sino bang nagdadala ng basket ng bulaklak sa kasal? Nakakaswerteng palad. Ginoong Jerry. Ikaw ang pinakamagandang kasosyo ni Duor. Sa tiyak na magiging masaya siya sa iyong pagpapahalaga. Pakiakyat po sa ikalawang palapag. Hindi ba sa ikatlong palapag dapat tayo ayon sa imbitasyon? Bakit niya ako pinapunta sa ikalawang palapag? Senior! Ang tagal natin hindi nagkita. Maayos ka namang nanatili sa ibang bansa. Bakit ka pa bumalik? Mahalagang araw ito para kay Ate Sudor. Siyempre dapat akong bumalik. Basta alam mo na si Duor ang pakakasalan ko. Itigil mo na ang iyong mga lalang. Kapag may nakitang muli akong masama ang balak mo sa kanya, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Legend Yuan. Kapag nalaman mo na nasa itaas ang libing ni Sudor, sana kaya mo pang umiti. Sa ikalawang palapag, uminom tayo ng mami ngayon. Pasok. Ginoong Lee. Dapat na rin tayong pumasok. 7 taon ko nang kilala si Duor. 7 taon ko na siyang minamahal, mabait siya. Matalino at maunawain. Gamitin man ang lahat ng magagandang salita. Pailawan siya ay hindi sapa. Masasabi kong, mahal ko siya ng higit sa aking sariling buhay. Pagkatapos ng kasal, ililipat ko ang 80% ng aking ari-arian. Sa pangalan ni Duor. Ano ito? Napakabuting lalaki, Sudor. Tiyak sa nakaraang buhay ay iniligtas mo ang kalawakan. Maglabas ka ng gabay sa pag-aayos ng lalaki. Makikinig ako ng buong paggalang. At ngayon, pakisalubong ang ating magandang nobya. Ano ang nangyayari? Nasaan ang nobya? Napakahalagang oras na ito. Hindi dapat maantala, ang tagal na ay wala pa siya. Hindi kaya may nangyari sa nobya? Huwag kang magsalita ng basta-basta sa kasal ni Ginoong Lee. Delikado yan. Duor, inihanda ko para sa iyo ang kasal ng siglo. Ipapaalam ko sa buong mundo na mahal kita. Huwag mo sanang bigin ako. Sino ka? Magandang araw, Binibining Zhu. Inatasan ako ng isang tao na dalhan ka ng kasuotan. Magdala ng kasuotan. Ano ang ibig sabihin nito? Bukas, si Ginoong Legend Yuan ay nasa ikalawang palapag ng Marriott Hotel. Magdaraos ng isang dantaong malaking kasal, may mga nagnanais na kayo ay makita sa mismong kasalan. Shitsyong, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Sa wakas, magiging iyong nobya na ako. Ang magandang nobya, sa wakas ay lumitaw na rin. Sayang lang, ang gitara na may takip pa rin ang mukha. Mukhang kuripot ang ating lalaking ikakasal. Palaging iniisip ang isang tao na nagtatago ng kagandahan ng nobya. Ang aking nobya. Siyempre, ako lang ang dapat tumingin. Aya, ating pakisuyo ang aming gwapong lalaking ikakasal na lumapit at tanggapin ang kanyang nobya. Sabi nila, ang pagpapakasal sa babaeng mahal mo ay paang pagpanalo sa isang laban. Ang laban na ito, 7 taon ko nang ipinaglalaban. Ngayon, nanalo na ako sa wakas.
Naku, paano ba nagkaroon ng lalaking ganito kalalim? At ganito katagal ang pagmamahal. Naniniwala na naman ako sa pag-ibig. 7 taon, ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang kabahan. 7 taon na rin akong kilala si Jing Yuan. Ang kasuotang pangkasal na ito ay espesyal na ipinadala ni Jing Yuan para sa akin. Walang problema, siguradong ako lang ang nag-isip ng sobra. Lalaking ikakasal, itatanong ko, handa ka bang pakasalan ang babaeng ito? At makipag-isang dibdib, sa sakit man o kalusugan. Sa hirap man o ginhawa, mahalin, igalang, at alagaan siya. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa magkasama kayong habang buhay, gusto ko. Nobya, handa ka bang pakasalan ang lalaking ito? At makipag-isang dibdib, sa sakit man o kalusugan. Sa hirap man o ginhawa, mahalin, igalang, at alagaan siya. At manatiling tapat, hanggang sa dulo ng buhay. Gusto ko. Ang boses na ito. Nagbago ang boses ni Duer. Siguradong nakatago sa belo, umiyak ng tahimik. Ngayon, pakisuyo sa dalawang ikakasal, magpalitan ng singsing. Mahal, hindi ka na makakatakas. Ngayon ay narating na natin ang nakaka-excite na sandali ng buong kasal. Lalaking ikakasal, maari mo nang halikan ang iyong nobya. Halik na. Halik na, halik na. Mahal, maari ba kitang halikan ngayon? Siyempre, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Dali-daling ipasilip sa mga tao. Kung nanggugulo, gawing totoong libing ang peking libing. Pahintuin lang nila ang musika. Ayaw kong makakita ng dugo sa araw ng masayang pagdiriwang. Ituring na lang natin itong pag-ipon ng biyaya para sa ating magiging anak. Hindi ba narinig ang utos na may bahay? Bilisan mo na. Dahil huminto na ang musika, hayaan ninyong ipagpatuloy ng bagong kasal ang seremonya ng paghalik. Lee. Boss Lee. Nasa itaas ng palapag ang libing ng ginang. Ano ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Nakatinlang ang ginang sa harap mo. Tapos binibiro mo siyang patay na? Gusto mong sirain ang okasyon namin ha? Hindi mo ba alam na kasal ngayon ni Boss Lee? Bakit kailangan ngayon pa maglibing? Gusto mo bang mamatay? Ano itong nangyayari? Patay na ang ate. Ano pa ba ang gusto ninyo? Hindi ka ba ang mas batang kapatid ni Lee? Narito ka ba para sa kasal? Bakit ka nandito? Kasal? Kaninong kasal? Siyempre kasal ni Miss Su at ni Boss Lee. Assistant Zhang, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa libing ni Miss Duer? Ito ay kawalang galang kay Miss Duer. Marjorie, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano bang sinasabi mo? Umalis ka sa daanan. Gin. Patay na po ang ginang. Kung ganon, sino ang ginang na nasa baba? Hindi ako takot. Pero totoo pong nasa itaas ang libing ng ginang, puntahan mo na po agad. Ito, may ganon pang bagay? Ang aking libing. Ginawa ba ito lahat ni Sudur? Dahil hindi siya makapangasawa kay Jiniwan. Kinukulam niya ako ngayon, di ba? Ama. Boss Lee, naisip mo na ba na ang babaeng nakatayo sa tabi mo? Hindi talaga siya ang tunay mong asawa. Tama na. Nandito ako buhay at maayos. Sigurado itong gawa lang ng isang masamang babae na gusto sirain ang aking kasal. Tama, nasa tabi ko naman si Duer. Bakit ba ako nag-isip ng kung ano-ano? Paano naman may taong gagawa ng libing sa araw ng kasal ng iba? Napakasamang tao gumawa nito. Nga naman, tingnan mo kung gaano kapangit ang mukha ni Boss Lee.
Sigurado pinaplano niya na kung saan ililibing ang taong ito. Dalhin agad ang mga tauhan at sirain ang libing na iyon. Pero, go! Siraan mo. Mukhang hindi na matutuloy ang libing na ito. Umuwi na po kayo, Jerry. Ako na ang bahala sa natitira. Umalis na tayo. Huwag ka nang magalit. Pagkatapos ng kasal, paparusahan ko ang mga nagtangka sa atin. Marley, baka gusto nating magpatuloy na. Sa susunod na bahagi, Bago ang kasal, binigyan ako ng nobya ng USB. Sabay pakiusap na i-play ito bilang sorpresa para sa groom. Panoorin natin ngayon. Anong USB? Hindi ko alam yan. Ano ba to? Hindi ba't si Marley ang perpektong asawa? Bakit siya nakikipagtalik sa iba? Ay, tingnan mo. Hindi ba't yung nasa peder ay larawan ni Marley at ng asawa niya? Baka ito yung silid nila. Grabe naman. Akala ko talaga, si Marley ay napakabuting tao. Ang landi pala. Patayin yan. Sino ang may gawa? Patayin. Patayin mo. Ano ang nangyayari? Bakit ganoon? Sino ang gustong sirain ako? Siya yon. Tiyak siya. Putang ina. Gagantihan kita. Pek yan. Huwag kang maniwala, Duor. May nagtangka sa akin. Ano? Ano ang tawag mo sa akin? Duor, pakiusap, maniwala ka. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Li Jingyuan, dilatan mo ang mata mo. Sino ako? Aray. Zhao Ruolin, bakit ikaw? Kung hindi ako, sino? Si Suduor ba? Ikaw ba ang may pakana? Magsalita ka. Saan mo itinago si Duor? Sabihin mo. Sabihin mo. Marley, kumalma po kayo. Mamamatay na po si MS Zhao sa inyo. Ikaw ang nagpadala ng wedding gown sa akin. Ikaw ang nag-anyaya sa akin dito. Bakit mo ako ginaganito? Tumahimik ka. Kailan ba ako nagpadala sa iyo ng gown? Libangan lang kita noon. Ikaw pa ba? Sabihin mo kung saan mo itinago si Duor. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa, pati ang sanggol sa tiyan mo. Sige, patayin mo ako. Hindi ka na rin gusto ni Suduor. Zhao Ruolin, akala mo ba hindi kita kayang patayin? Boss Lee. Si Mrs. Patay na. Ano? Ulitin mo. Humahap ka sa akin, sinungaling ka. Alam mo ba ang kapalit nito? Boss Lee. Hindi ako nagsisinungaling. Si Mrs. Patay na talaga. Ang libing niya. Nasa third floor ng hotel natin. Hindi. Impossible. Kahapon ay maayos pa si Duor. Paano siya biglang namatay? Nagsisinungaling ka lang, di ba? Boss Lee. Paano ako magbibiro sa ganitong bagay? Nandiyan ang katawan ni Mrs. Pwede kang umakyat ngayon para tingnan.
Shiksyong. Parang naglilihi ako. Ihatid mo ako sa ospital, pakiusap. Walang dapat maghatid sa kanya sa ospital. Kung gusto niya ang lugar ng kasal na ito, dito na siya manatili magpakailanman. Duor! Tumigil ka, bumangon ka. Nagkamali ako, gumising ka, pakiusap. Li Jingyuan. Alisin mo ang maruming kamay mo. Sobra na ang utang mo sa kanya noong buhay siya. Bakit pati pagkamatay niya, dinudungisan mo pa? Boss Lee. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hindi kita inanyayahan sa kasal namin ni Duor. Bakit ka nandito? Dumalo ako sa libing. Bakit ako lang ang hindi alam? Bakit itinago sa akin? Tumawag sa akin si Shiji bago siya magpakamatay. Gusto niyang tulungan ko siyang mag-ayos ng libing. Gusto niyang maganda ang kanyang pag-alis. Ikaw naman? Sinira mo ang lahat ng ito. Ang huling bahid ng dangal niya pagkamatay. Winasak mo ng lubusan. Anong sinasabi mo? Pagpapakamatay. Si Duor ang nagpakamatay. Impossible. Magpapakasal na kami, mahal na mahal niya ako. Paano niya ako iwan? Li Jingyuan, ang handog kong ito para sa'yo. Gusto mo ba? CJ. Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa'yo. Ano ito? Nakalimot na yata ang senior mo. Si senior sister ay talagang pambihira. Siya ang pinakamahusay na programmer sa paaralan. Pero dahil sa'yo, nawala sa kanya ang lahat ng minamahal niya. Tama na. Ito ay personal naming bagay ni Duor. Hindi mo kailangang magsermon sa akin. Pero ganun siya katanga. Para mapakasal sa'yo. Para hindi ka mapahiya. Hindi niya inalintana ang panganib sa buhay. Sumailalim siya sa operasyon para makakita. Muntik na siyang mamatay sa operasyon. Anong sinasabi mo? Si Duor ay sumailalim sa operasyon para makakita? Kailan iyon nangyari? Noong Pebrero, isa pa nagpa-opera si Duor para makakita. Siya. Tama. Ang mga maruruming bagay na ginawa mo. Malinaw na nakita ni senior sister.
Boss Ling. Alam niya ang lahat. Bakit? Bakit hindi niya lang sinabi sa akin? Hindi niya akalain. Sa inyong zoo anibersaryo ng kasal, nakipagtalik ka sa ibang babae sa likod niya. Kamatayin mo sana. Hayaan mong saktan siya. Zuzirui. Mas mabuti pang patayin mo na ako ngayon. Makasama ko si Duor. Gusto kong mamatay. Hindi ganoon kadali. Gagawin kitang mamuhay sa sakit habang buhay. Gusto kong magdusa ka habang buhay. Na pala. Alam mo ba kung paano namatay ang senior sister? Kahapon ng umaga. Umakyat ang senior sister sa tuktok ng Lee Group building. Tumalon siya. Napakaduwag niya sa sakit noong nabubuhay pa. Pero ganito pa ang piniling paraan ng pagkamatay. Ano sa palagay mo, gaano kalaki ang galit niya sa'yo? Kaya, hindi ako nagkakamali kahapon. Ang tumalon mula sa building ay si Madam. Hoy, Li Zong. Kung magsasalita ka pa na masama tungkol kay Madam, tatanggalin kita. Bakit kaya nagpakamatay ang bata pa? Tumalon mula sa napakataas na lugar. Patay na bago dumating ang ambulansya. Sayang talaga. Si Duor pala talaga iyon. Ano? Malinaw na ngayon, noong araw nakasama mo ang kabit mo para magpa-prenatal check-up. Paano mo maaalala ang pagpapakamatay ng senior sister? Tama na, huwag nang magsalita. Li Zong, anong nangyari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Halika. Hindi, hahanapin ko si Duor. Li Zong, patay na ang yumaw. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Mahal na mahal ka ni Miss Duor noong nabubuhay pa. Naniniwala ako. Ayaw din niyang makita ito. Hahanapin ko si Duor. Li Zong, ayos ka lang ba? Alisin mo ang maruming kamay mo. Hindi ka karapat-dapat hawakan siya. Oras na. Huwag, bitawan mo ako. Asawa ko si Duor. Anong karapatan mong pigilan ako? Dahil ang huling tawag niya ay sa akin. Kahit bago mamatay, ayaw niyang makita ka sa huling pagkakataon. Anong karapatan mong tawaging asawa siya? Hindi ganoon. 6 sa mamayang gabi, hindi ako alis hanggat hindi tayo nakikita. Sage. Binigyan ako ng pagkakataon ni Duor. Ako ang may kasalanan, hindi ko inalagaan ng maayos. Bagamat labag sa loob ko, ito ang ipinabigay niya sa iyo. Duor. Duor.
Kumusta na ang trabaho? Nandyan ka naman palagi, kaya alam mo ang ginagawa ko. Dapat alam mo na ang lahat. Wala talagang maitatago sa iyo. May dahon sa buhok mo, tanggalin ko. Salamat. Anong plano mo sa hinaharap? Baka gusto mong sumama sa akin sa Kyoto. Isa kang top-notch programmer. Sa Kyoto, mas magagamit mo ang kakayahan mo. Hindi pa rin ba siya nakakalimutan? Bakit ka umingiti? Tapos na siya sa akin. Huwag mo na siyang banggitin sa harap ko. Dati, para hindi siya mapahiya, nagpanggap ako. Ngayon, gagawin ko ang gusto ko. Magbabago ako. Mali ako, Duor. Mali talaga ako. Alam kong mahal mo ako. Handang yalay ang buhay. Bakit ayaw mo pa akong bigyan ng pagkakataon? Cellphone ni Duor. Password ni Duor. Birthday ko nga. August 5, 2023. Nag-ipon na ang kumpanya. Pumayat si Lee Jingyuan sa pagod. Pero tuwing gabi, may dala siyang bulaklak. Paborito kong rosas. Mahal na mahal ko siya. Sixth anniversary namin. Nag-propose sa akin si Lee Jingyuan. Duor. Ako. Siya ang nag-propose, bakit siya pa ang umiyak? Alam ko na ang lahat kahit na. Nanginginig siya sa kaba. Naman, pumayag pa rin ako. Dahil, gusto ko nang maging asawa niya. January 1, 2025. Pinagkasunduan ko at ni Lee Jingyuan na magdaraos ng kasalan sa siglo sa Mayo 25. Siguradong ako ang pinakamagandang nobya. Mayo 2018. Dahil sa seremonya ng pagtatapat na ito, pinalalampas ko siya ng 77 beses. Duor. Bakit 77 bises? Hindi 33 o 79? Dahil kapag 7 beses, kulang. Kapag 70 beses na 7, sobra. Sobra naman. Sa palagay ko, kaya ng isang tao. Napatawarin ang nakasakit sa kanya ng 77 beses. Hindi. Duor, maniwala ka sa akin. Di kita sasaktan ng 77 bises. Ika-7 beses. Lalong tumatagal ang uwi ni Lee Jingyuan. Hanggang ngayon, di ka pa natutulog? Pagod na ako, matutulog na ako. Nakalimutan mo pang dalhan ako ng rosas. Ika-20 beses. Nawalan ako ng anak nang hindi inaasahan. Duor, ilang bises ko na sinasabi, di ako makatulog kapag yakap mo ako. Mukhang naaayawan ako ni Lee Jingyuan. Ayaw na niyang hawakan ako. Ika-7 anibersaryo. Sa harap ko mismo. Hinalikan ni Lee Jingyuan si Zurulin. Lee Jingyuan ay hinayaan pa si Zurulin. Napunitin ang larawan namin sa kasal. Dinala pa ni Lee Jingyuan si Zurulin sa bahay. At pinilit akong lumipat ng kwarto para sa kanya. Lumipat na si Lee Jingyuan kay Zurulin sa kwarto naming mag-asawa. Lee Jingyuan. Pinabuntis pa si Zurulin. Lee Jingyuan, nagkamali ako. Ngayon ko lang naunawaan. Ang pagpapatawad sa iyo ng 77 beses ay di hamak na mas mabuti kaysa pagpaparaya sa sarili ng isang beses. Bastos ako,
Dapat akong mamatay. Di ka naman talaga patay, di ba? Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito ngayon. Gusto mo akong sirain. Hintayin mo, di kita papayagan. Bastos, kung totoong patay ka na, huhukayin ko ang bangkay mo. At di kita papayagang magkapayapa. Sinabi ko na, huwag mong gambalain ang duwer ko. Bakit hindi ka makinig? Pagod na si Shichong sa pag-aalaga sa akin kanina. Kailangan ko lang matulog ng isang gabi sa bahay na binili niya para sa akin. Shiji, minsan talaga hinahangaan kita. Nakikita mo na, pero nagpapanggap ka pa ring bulag. Hindi ba nakakainis para sa'yo na nakikita mong malapit kami ni Shichong? Huwag kang maglokohan sa sarili mo. Ang hindi minamahal ang talagang third party. May magandang balita ako. Buntis ako. Masayang-masaya si Shichong. Sabi niya, pangarap niya talaga magkaanak. Inagbawalan niya akong magpalaglag. Sasagutin niya ang lahat. Sabi ni Shichong, sasamahan niya ako. Hindi na siya pupunta sa'yo. Hindi. Maligayang bati. Nakuha mo ang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo ang posisyon bilang Eversley. Hindi. Kasalanan lahat ng babaeng yon. Siya ang nanulsol sa akin. Duor, papatayin ko na siya ngayon. Ikaw, bakit ka nandito? Kukunin ko ang buhay mo. Nababaliw ka. Bitawan mo ako. Nababaliw na ako. Patay na si Duor. Papagsamahin ko kayo. Pakiusap, patawarin mo ang anak sa tiyan ko. Marley, kumalma ka. Makukulong ka kung papatayin mo siya. Huwag kang makialam. Ayaw ko na ring mabuhay. Pero nandito pa ang kumpanya ni MRS Lee, Marley. Nakalimutan mo ba? Paalang sa IE ng kumpanya. Gaano kahirap ang pinagdaanan ni MRS Lee? Hahayaan mo bang masayang lahat yon? Marley. Malaki ang naging gulo sa kasal kahapon. Bumagsak na ang stock price ng kumpanya natin. Ang mga kumpanyang nakipagkontrata sa atin dati. Sunod-sunod nang nagkansela. Hindi maganda ang reaksyon ng Board of Directors. Ama ka. Pusok kaluluwa ni Duor ang Lee Group. Kung hindi dahil sa mga kontratang ito, hindi magkaka-miscarriage si Duor. Hindi ko hahayaang magsara ang kumpanya. Tungkol naman sa'yo, Ano ang gagawin mo? isang anak sa labas lang naman yan. Hindi dapat na buhay. Ang daming kontrata. Hindi kaya lahat yan galing sa Lee Group. Sumikat ang Lee Group noon dahil nandyan ka. Nagsisiksikan ng mga kumpanyang makipagtulungan. Ngayong wala ka na. Saan nila nakuha ang kakayahan para pumirma ng napakaraming kontrata? Ano na ang nangyari sa kanila ngayon? Tuloy-tuloy na 7 araw ng pagbagsak. Galit na ang mga investor, direktor, at mga stockholder. Wala ka pa bang nasa puso para sa kanya? Siyempre wala. Pero ang Lee Group, ako ang nagtayo at nagpalago noon. Ngayon, ganito na ang nangyari. Nakakalungkot lang. Mabuti naman. Ayoko kung naiisip mo pa siya. Noon, huli na ako ng isang hakbang. Hindi kita nahawakan. Kaya marami kang pinagdaan ng hirap. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Noon, matigas lang ang ulo ko. Hindi ko napansin na may naghihintay pala sa pagbabalik ko. Siguro panahon na para magsimula ulit. Bakit ngayon ko lang napansin ang ganda-ganda mo pala? Ganda lang. Masarap din. Gusto mo subukan? Pwede ba kitang halikan? Noon ba, kapag nanliligaw ka, nagtatanong ka rin?
Mula nang makita kita, nahulog na ako sa'yo. Pero noon, siya lang ang nasa puso mo. Salamat sa paghintay mo. Kaya pala biglang may bagong technical director. Girlfriend pala ng boss. At siya ang nasa ibabaw. Gabby, ang ini. Naku, nabala ko sila. Hindi kaya ako matanggal. Director Liao, may mahalagang usapan si Director Su. Huwag munang pumasok. Okay lang, magpapasa lang ako ng file. Sandali lang. Director Liao. Director Zhu, bakit ka nandito? Director Su, pasensya na, hindi ko napigilan. Bakit? Hindi ba ako pwedeng nandito? Ikaw, isang assistant director, iniwan mo ang proyekto mo. Ano ang ginagawa mo rito? Kasi bagong salta lang si Director Su. Hindi pa niya alam ang negosyo. Ito, mga materials na inayos ko. Pakitingnan na lang, Director Su. Huwag kang mahiya kung may hindi ka maintindihan. Tanungin mo lang ako. Hindi na kailangan ng tulong mo, Director Liao. Ang tao ko, ako ang tutulong para maging pamilyar sa negosyo. Sa susunod, huwag mo nang istorbohin si Director Su sa trabaho. Aalis na ako. Isang hamak na babae lang, gustong manguna sa akin? Tignan natin kung hanggang saan ka. Ziruy, may problema ka kay Boss Liao. Dahil matanda at kasama pa ni Papa, nagmamalaki. Nagsasama-sama para sa pansariling interes, tumatanggap ng suhol. Matagal ko nang gustong galawin yan. Kung matanda na siya, at hayagang nagsasama-sama para sa pansariling interes, tumatanggap ng suhol. At hindi niyo siya ginagalaw, may hawak siyang bagay, no? Matalino ka talaga, walang nakakalihim sa'yo. Sa totoo lang. Galing sa underworld si Papa, marami siyang bahid sa kamay. Matagal nang nakatayo yang matandang yan. Dahil sa mga maruruming bagay na yon. Paano kung mahanap ko para sa'yo ang mga bagay na yon? Paano mo ako gagantihan? Wala akong maibibigay. Ang sarili ko na lang. Sige, payag ako. Nga pala. Handa na ang plano para sa pagbabalik mo. Sa Peace Grand Hotel sa loob ng isang buwan. Pinakamahusay ang seguridad doon. Talagang masisiguro ang kaligtasan mo. Hindi naman kailangang maging maingat ng ganoon, no? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo 7 taon na ang nakalipas? Hindi ba't sinira mo lang ang defense system ng A country? Na sinasabing pinakamalakas sa buong mundo? Ninakawan mo sila ng $1 bilyong para sa charity. Matagal na yung pangyayaring iyon. Kailangan bang ipagpilitan pa yon? Ikaw talaga ang matapang. Ngayon, nababaliw na sa paghahanap sa iyo ang mga tagang-country sa listahan ng mga hinahanap. Lagi kang nakalista. Nagkakahalaga ng $10 bilyong. Ganun kataas ang halaga ko. Pero huwag kang mag-alala. Talagang sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Walang maglalakas loob na galawin ka. Maliban na lang kung dadaan sila sa bangkay ko. Papa, kumusta ang pag-iimbestiga mo? Ano ba talaga ang pinanggalingan ni Su? Akala ko kung sino, para makakuha ng posisyon kong direktor. Nang walang anumang background, hindi ko inaasahan. Isang babae lang pala na umakyat sa kama para umangat. Papa, gusto mo, papagalawin ko siya? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, maging matatag. Huwag kang pabigla-bigla ng desisyon. Wala nang pakialam ang matanda, ang prinsip na ang namamahala ngayon. Ngayon, inaasar mo ang kanyang babae. Hindi ba ito tamang-tama? Nabigyan siya ng pagkakataon para magalit? Ano ang gagawin natin? Hahayaan ba natin ang babaeng iyon ay mang-api sa atin? Huwag magmadali, alam ko ang aking ginagawa. Siyempre. Sa kanyang sariling kakayahan, nabasag niya ang pambansang sistema ng depensa ng M-Country. At hanggang ngayon ay nasa wanted list pa rin siya na may gantimpalang $100 bilyong. Pero matagal na siyang nawala. May balita ako sa kanya, 1 buwan mula ngayon, sa Peace Hotel sa Kyoto. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makilala siya.
Pero sa ganitong mga handaan, hindi ka makakapasok kung wala kang imbitasyon. Tingnan mo ito. Imbitasyon. Tatay, saan mo nakuha ito? Ito ay imbitasyong binili ko sa halagang 10 milyon. Huwag mong sirain ito. Napakamahal naman. Mahal nga, pero kung makikilala ko. Ang posisyon ng technical director ng kumpanyang ito, madali na lang para sa akin. Kainis. Ang mga hayop na ito. Dati, lahat sila ay humihingi ng pakikipagtulungan sa ligro. Ngayon, humina na ang ligro. Gusto nilang lahat ay kumagat at umalis. Panaginip lang iyan, Boss Lee. Ngayon, naputol na ang chain ng pundo ng grupo. Lahat ng mga shareholder ay humihingi na ng pag-withdraw ng kanilang puhunan. Kung ang aming grupo ay hindi makakuha ng pundo sa loob ng 1 buwan, ang kumpanya ay magsasara. Boss Lee. May padala. Anong oras na? Pati padala ay kailangan ko pang personal na tanggapin? Umalis ka. Boss Lee, ang nagpadala ng package na ito ay ang taong 7 taon na ang nakalilipas, sa kanyang sariling kakayahan, ay sinira ang M-Country, na sinasabing pinakamalakas na pambansang sistema ng depensa sa buong mundo. Hindi ko alam kung siya nga ito, kaya ang package na ito. Ay isang imbitasyon. Boss Lee. Bakit ngayon bigla siyang lumitaw? Baka pek ito? Hindi. Totoong imbitasyon ito. Tingnan mo. Noong sinira niya ang depensa ng M-Country, iniwan din niya ang rosas na ito. Sinasabing ito ay paghamak sa M-Country. Maganda lang sa paningin pero walang silbi. Isang huwad na bagay. Kung makakapunta tayo sa handaan, may sasav ba ang ating kumpanya? Ang ating kumpanya ay tiyak na mabubuhay muli. Bakit nandito ang singsing na ito? Siya ba? Si Duer ba ang bumalik? Duer, Boss Lee. Ginang. Hindi na siya babalik. Ang singsing na ito ay mula sa basurahan, hinakot ng tagalinis. Sabi mo, ang singsing ay galing sa basurahan? Jinyuan, naghanda ako ng 3 set ng damit para sa'yo. Nakaayos na lahat, suot mo na lang. Nga pala, malamig na sa Kyoto. Tandaang magsuot ng pang-init. Ikaw kasi, laging sumasakit ang tiyan. Kapag abala, nakakalimutan mo lahat. Kumain ka ng tama sa oras. Nagdala ako ng subiskits at tinapay para sa'yo. Pwede mong kainin kapag nagutom. Ano nang nangyari? Ano nang iniisip mo? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang kumpanya. Isipin mo ako. Duer. Miss na kita. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko hindi na kita makikita. Paano naman? Mahal na mahal kita. Paano kita iiwan? Duer. Boss Lee, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw na, magtrabaho ka. Huwag mo akong intindihin.
Wala na, lahat. Duor, ganito ba kalaki ang galit mo sa akin? Niwala man lang bakas na iniwan mo. Nandito pa ang marriage contract. Boss Lee, kailangan na nating umalis. Tingnan nyo, yan ang bagong director, TSK. Nagmemakiw pa sa trabaho. Sino ba ang gustong akitin? Totoo, ang bata pa, biglang naging technical director. Malamang, nakipagtalik sa matatandang lalaki. Pwede na kayong umalis. Huwag nang papasukin sa Kyoto. Opo. Boss Ju, may pamilya ako. Huwag nyo akong tanggalin. Wow, ano to? Nagalit ang prinsip para sa kanyang minamahal. Grabe, 25 taon ng single ang prinsip. Nababaliw na ang chairman, baka naagaw na. Sa ginawa mo, yung mga nagsasabi sa kumpanya. Ang mga gumagamit ng katawan para umangat, hindi na mapipigilan. Kulang pa ba sa'yo ang problema ko? Eh di, ayaw mo sakin. Pakialamero ka. Sa matatalino natatapos ang chismis at saka, ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Hindi ba ikaw ang gumamit ng katawan para umangat? Isang karangalan ang makapaglingkod sa'yo. Sino yan? Ngayon ka pa tumawag. Ayos lumalaki ka na't lumalakas ang loob. Tay. Nagtanggal lang ako ng ilang empleyadong walang malay sa kumpanya. Ganun lang. Tatawag ka pa para pagalitan ako. Anong empleyado? Ang tinutukoy ko ay ang manugang ko. Kami mga Jew, walang ibang lahi sa 18 henerasyon. Gago ka. 25 kaong gulang na, wala pang nobya, ngayon lang nakahanap ng girlfriend. Itinatago mo pa sakin. Tay, kakakuha ko lang pagkatapos ng ilang panahon. Dadalhin ko talaga siya para makilala ka. Ganyan talaga si tatay. Huwag kang mag-alala. Lahi ng mga Zhu sa 18 henerasyon, alam mong nagpa-abort ako dati. Mahirap na akong magbuntis ngayon. Masakit ba? Pasensya na, nahuli ako. Kung mas maaga kitang nakilala, hindi ka sana nasaktan. Sinabi ng bawal pumasok. Bawal talaga, guard. Ang Jew Corporation namin, hindi basta-basta. Ang pwedeng pumasok, buksan mo ang mata mo. Ito si G. Lee ng Lee Corporation. At senior din ni G. Zhu. Mga guard, araw-araw may pumupunta para makipagkaibigan sa boss. Walang 100, may 80. Kahit sino ka pang G. Lee, G. Liu, o kahit sino pang Chinese. Walang saysay. Sa Kyoto, isa lang ang boss. Si G. Zhu namin. Umalis ka na. Kapag naabala ang mahalagang tao, magdudusa kayo. Senior, may oras ka palang pumunta sa Kyoto. Hindi mo man lang sinabi para maasikaso kita. Hindi naman kailangan ng asikaso. Hindi ko lang inakala na ang guard ng Jew Corporation.
Ganito ka matamatahin. Ang hirap kang makita. Pasensya na, Jilly, hindi ko talaga alam na senior mo talaga si Jizhu. Kung alam ko lang, ay isang daang tapang pa ang ibigay mo sa akin. Hindi ko kayang hadlangan ka. Mahal ko ang aking trabaho. At asigasig ako. Magaling ang ginawa mo. Doblehin natin ang sahod mo sa buwang ito. Maraming salamat, Boss Zhu. Sisikapin kong lalong magtrabaho ng maayos sa hinaharap. At hindi ako magiging tamad. Zhu Zirui. Ano ba ang ibig mong sabihin? Li Jinyuan. Nandito tayo sa Kyoto. Wala ka pang karapatan na magmayabang sa harap ng Zhu Group. Dapat sana'y sasabihin ko sa'yo ang tungkol kay Bunny. Pero mukhang wala kang interes. Mukhang hindi mo pa alam ang balita tungkol sa kanya. Bukas ng gabi, sa Peace Grand Hotel. Naroon ang pinakamahusay na programmer sa buong mundo at mga investor. At sakto, mayroon akong invitation card nila sa akin. Dapat sana'y inimbita kita, pero mukhang ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko. Yun lang. Wala na bang iba? Ayaw mo bang dumalo sa salusalong ito? Kung malaman mo, magiging napakaganda ng reaksyon mo. Baka hindi alam ng senior mo na ang Peace Hotel ay pag-ari rin ng Zhu Group. May invitation card ka. Wala ba ako? Ano ba ang ibig mong sabihin? Sige na. Hindi mo na kailangang magpabida sa harap ko. Huwag mo akong gawing kalaban sa isip mo. Dahil hindi kita pinapansin. Zhu Zirui. Boss Ling. Nandito tayo sa Kyoto. Kahit gaano kalakas ang ahas, hindi nito kayang talunin ang lokal na ahas. Hindi natin siya kayang talunin. Mas mabuti pang magpahinga ka ng maayos mamayang gabi. At pag-isipan kung paano mo haharapin ang salusalo bukas. Ama ka. Hindi dapat ako makipag-away sa kanya sa panahong ito. Naghihintay pa ng pondo ang Ligru. Hindi ako dapat padala sa kanya. Huwag kang mag-alala, Duo Air. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan natin ang ating kumpanya. Bukas na ang salusalo para sa iyong pababalik. Hindi ka ba maghahanda? Kumpiyansa ako sa aking Light Henki. Samahan mo akong uminom. Ang kulit-kulit mo talaga. Naagnasan ang mga damit. Ano ang gagawin natin? Tutulungan kitang magpalit. Hindi ko inakalang maganda pala ang katawan mo. Gusto mo? Sige, gawin pa natin. Iba pang bagay na mas gusto mo. Boss Zhu, tuloy po kayo. Sino yung babaeng may maskara? Nakapagpagawa pa kay Boss Zhu Zirui, ang prinsesa ng underworld ng Beijing, nabuksan ang pinto ng kotse. Sino yang magandang yon? Siya kaya ang magiging prinsesa? Tingnan mo. Parang si Mrs. yung katawan ng taong yon. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, baka hindi patay si Mrs.? Baka itinago lang siya ni Zhu Zirui. Boss Lee. Baka naman sobra lang ang iniisip mo. Nagkataon lang na magkamukha. Impossible. Mauna ka na sa loob. Susundan kita. Hindi ako nagkakamali. Si Duo-er yan. Duo-er. Ano ang ginagawa mo?
Ito ang Peace Hotel. Walang imbitasyon. Walang makakapasok. Ni Li Jingyuan. Nagkamali lang kaya ako ng pandinig? Ito ang Peace Hotel, hindi lugar para sumigaw. Hindi kaya patay si Duoer? Itinago mo ba siya? Ibalik mo sa akin si Duoer. Itinago mo ba siya? Ibalik mo sa akin si Duoer. Ang doer mo? Karapat-dapat ka ba? Zhu Zirui. Kahit galit ka, ano naman? 7 taon ko siyang kasama, 7 taon. Ikaw, isa ka lang. Saksak sa dibdib ng iba. Kawawa ka talaga, Li Jingyuan. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung sino talaga ang kawawa. Boss Lee. Narito ka ngayon pa. Iligtas ang grupo. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng galit. Tama. Iniinis niya ako. Hindi ako dapat magpadala sa galit niya. Pitong taon lang naman yan. Habang buhay, akin pa rin yan. Presidente Zhu, sa party na to, papapasukin ba natin yung tao kanina? Siyempre. Kung hindi siya papasok, kanino ko ipagmamayabang? Ipagmamayabang. Anong ipagmamayabang? Dinala nila ang pinakabagong research, sinasabing pinakamalakas sa buong mundo, ang artificial intelligence na Apocalypse. Hindi kaya masisira nito ang matagal na monopolyo ng Amerika. Sa high-end AI, ang galing ng mga kababayan natin. Tay, totoo kayang kasing galing ng sinasabi nila ang Apocalypse. Hindi kaya scam lang to? Sino tong tangang nagdududa? Sa galing ng master, paano kaya nakuha ang invitation? Hindi kaya ninakaw? Totoo yan, mukhang hindi naman matalino. Hoy, tama na yan. Hindi lugar para magulo ang Peace Hotel. Maging maayos ka. Kung may storbo ang lolo, hindi kita mapoprotektahan. Opo, Tay. Sir, nakita mo ba ang babaeng to? Payat. Talagang hindi mo nakita? Isipin mong mabuti. Miss, nakita mo ba ang babaeng to? Mahilig siya sa heart shape na hikaw, as a necklace na to. Nakita mo ba siya? Talagang hindi mo nakita? Isipin mong mabuti. Ay, tingnan mo. Yun ba yung sunayon? Alamin mo kung sino yung tao na yon. Kung may kinalaman sa pamilyang Su, baka sakali. Magandang pagkakataon, to para ibagsak siya. Sige, gagawin ko na. Babay pala. Hindi kaya ang sikat na si Master Bonnie ay babae pala? Kamusta kayong lahat? Ako si Apocalypse, ang AI. Ikinagagalak kong makilala kayo. Nakakagulat, akala ko kasi. Mukhang gusto ng Master na makita natin si Apocalypse. Pakilayuan po ako, panatilihin ang normal na distansya. Kung hindi, magiging uncomfortable din ako. Ito pala ang sikat na Apocalypse, ang galing talaga. Alam pa niyang mag-social distancing tayo. Ang galing naman ito, parang tao talaga. Huwag kayong tumangatanga diyan. Umalis nga kayo diyan. Ano, hindi ba ako mukhang si Bunny? Siguro sa isip nila. Isang kalbong programmer lang. Pero sino ang mag-akala? Napakaganda pala, parang Diyosa. Ang tamis na ng dila mo ah. Ano nang ginagawa niya rito?
Hindi ako nagkakamali. Si Duor yan. Buhay si Duor. Maligayang pagdating sa launching ng Tianqi. Ako ang lumikha ng Tianqi. Marami ka pang hindi alam. Noon, para lang sa iyong kapalpakan at pride. Ginawa niya yon, tapos pinagkanulo mo siya. Kawawa naman siya sa'yo. Huwag kang magbiro. Paano naging si Bonnie tong babae na to? Bumaba ka na diyan. Hindi yan lugar mo. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Director Su. Ito ang Peace Hotel, kahit pag-ari ng Jugru. Sa matanda lang ito nakasalalay. Kung magsasalita ka ng kung ano-ano rito at makakaabala sa mga bisita. Kahit gaano pa kayo ka-close ni Boss Ju. Hindi kanya kayang protektahan. Ganun ba? Huwag mo na akong alalahanin, Boss Liao. Anak, sabihin mo sa kanila. Ang pinakamagaling na programmer sa buong mundo at ang mahal kong nanay. Ano nang sinasabi ni Tianqi? Hindi basehan ng kakayahan ang kasarian. Mahirap ba tanggapin na mas magaling ang isang babae sa'yo? Kung tinatanggihan mo ang kakayahan ng nanay ko, gumawa ka ng bagong Tianqi para labanan ako. Tiyak na, gagawin ko siyang pulbos. Isang AI na may lohika, pag-isip at kakayahang magdiskarte. Ito na ba ang sinasabi nilang Tianqi? Ang galing. Kung ikukumpara sa AI ng M-Country, parang tanga lang yung kanila. Ginoong Tang Xiaogo, salamat sa papuri, pero huwag mo akong ikumpara sa ibang AI. Tulad ng sinabi mo, mga tanga lang sila. Kung ikukumpara ako sa kanila, parang ang bobo ko. Pero sa totoo lang, mas mataas ang IQ ko kaysa sa 79.7% ng mga tao sa mundo. Ginoong Liao Qianggo, beses sa pagsusuri, sangkot ka sa maraming kaso ng pang-abuso, pang-aagaw ng posisyon at korupsyon. Kung kailangan, ako na ang magre-report sa pulis. Walang anuman. Ano? May ganitong feature pala ang Tianqi? Anong sinasabi mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ay, alam ko na. Ikaw pala. Ikaw ang nag-utos kay Tianqi na sabihin iyon. Pasiraan lang ako. Tama ba? Hindi nagsisinungaling si Tianqi. Kung totoo o hindi, alam mo sa sarili mo. Ano naman kung alam ko? Marami akong hawak na sikreto ni Boss Ju. Kung gusto mo akong patayin, pareho tayong mawawala. Hoy! Ano? Nanakaw lahat ng files? Wala nang natira? Impossible! Ang security system ko ang pinakamahusay sa buong mundo. Ikaw ang gumawa nito? Ito ba ang tinutukoy mo? Huwag kang mag-alala, Boss Liao. Kung totoo o hindi ang paratang, imbestigahan natin. Matagal ka nang kasama sa Zoo Corporation. Hindi kita pababayaan. Siyempre, naniniwala ako. Sigurado akong patas ang paghawak ni Boss Ju. Secretary Liu, imbestigahan mo ang mga account ni Boss Liao. Siguraduhin mabusisi ang pagsusuri. Dad. Okay ka lang ba? Bakit ka nakaupo sa sahig? Nawala ng bite si Boss Liao nang mabalita ang i-check ang accounts niya. Tama pala si Tianqi.
Bakit pa siya ang kinasuhan mo? Babae itong nagnakaw sa treasury ng M-Country. Sinong niloloko mo? Parang gusto mo lang mamatay. Okay lang ako. Wala akong problema. Dad, nalaman ko na ang lahat. Ang putang ito, nagpanggap na patay sa araw ng kasal niya. Tapos bigla na lang siyang sumulpot sa kumpanya natin. Ngayon, dumating na rin ang lalaki niya. Interesting. Kaya pala single ang eldest son natin sa loob ng maraming taon. Gusto pala niya ng may asawa. Na-identify na ang buong usapan. Kailangan bang ulitin ko, Ma? Dad. Ano ito? Tama na. Huwag mong galawin. Artificial intelligence. Nakakatakot talaga. Ayaw ko sa inyo. Pinag-usapan ninyo ang masama tungkol sa nanay at tatay ko. Kung mauli pa, babayaran ninyo ito. Lakad-lakad, tatay. Chanki. Sino nga ba ang tatay mo? Ako ba? Chanki. Hindi mo kailangang sagutin ang sinasabi niya. Zuzirui, ano bang kinatatakutan mo? Natatakot ka bang hindi mo marinig ang gustong sagot? O nag-alala ka na may nararamdaman pa rin si Duor sa akin? Lejin Yuan. Hindi ka ba isang taong iniwan lang? Ano ba nang pinagyayabang mo dito? Ang pagkakataon mong nakatayo dito ay awa ko lang sa'yo. Ano to? Love triangle. Alagang idol ko. Hindi lang world class ang skills, maganda pa. Kahit 2 lalaki ang mag-agawan sa kanya, kahit 20,000, hindi ako magtataka. Tianqi, ngayong tinanong ni Li Jingyuan. Sabihin mo sa kanya, sino talaga ang tatay mo? Hindi mo makalimutan si Lejin Yuan, di ba? Sabihin mo, Li Jingyuan, ayaw na ayaw kita. Hindi ikaw ang tatay ko. Si Zuzirui ang tatay ko. Chanki. Ulitin mo. Sino ang tatay? Ang tatay ko ay ang minamahal ng nanay ko. Ikaw na ngayon. Minamahal ng nanay ko, kaya ikaw ang tatay ko. paano nangyari ito? Paano mo mamahalin si Zuzirui? Li Jingyuan, hindi ka dapat nandito. Bakit? Bakit mo ginagawa to sa akin? Duor. Galit ka ba sa akin? Mahal mo pa rin ba ako? Di ba? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Hindi ka na niya mahal. Hindi. Imposibleng hindi ako mahal ni Duor. 7 taon tayong magkasama. Nagkaanak pa tayo. Paano niya ako iwan? Mga tauhan. Itapon niyo siya. Mula ngayon saan mang. Lupain ng Zoo Corporation. Hindi siya maaaring tumapang dito kahit isang hakbang lang. Dahil sa'yo, nilinlang mo si Duor. Kaya ako iniwan ni Duor. Kung mapatay kita, babalik na sa akin si Duor. Li Jingyuan, alam mo ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka na. Nababaliw na ako. Mula ng araw na nagpasya kang iwan ako. Nabaliw na ako noon pa. Nabaliw talaga si Li Jingyuan.
Gagawin niya ang kahit ano, umalis na tayo. Zuzirui, gusto kong isama ka sa libing ko. Ingat. Hanggang dyan ka lang ba? Walang kwenta talaga. Pinaghirapan ko pa nga. Naayusin ang kutsilyo para sa kanya. Itinago mo itong kutsilyo, pa? Atake tayo dito sa Peace Hotel. Hindi ka ba natatakot na habulin tayo ng matanda? Mas mainam nang umatake kaysa umupo lang at maghintay ng kamatayan. Kapag namatay na si Zuzirui, tiyak na magugulo ang Zugru. Pagkatapos noon tumakas lang tayo papuntang ibang bansa. Gaano man kalakas ang matanda, wala na siyang magagawa sa atin. Puntahan na lang natin si Zuzirui sa impyerno. Dur, ingat. Umalis ka na. Li Jinyuan, Umalis ka na. Jor. Napakarami kong utang sa'yo. Babayaran ko ito gamit ang aking buhay. Ganito. Hindi na ba ako gaano mo kamumuhian? Kayo nga. Mga walang kwenta ba kayo? Pinayagan niyo pang may pumasok na may baril dito sa hotel. Kung may konting utang na loob lang kayo, ipapapatay ko kayong lahat. Maawa ka po, Prince. okay lang, wala akong nangyari. Prince. Ang seguridad ng aming Peace Hotel sa buong Kyoto. Sobrang higpit talaga. Kaaniwan nga. Kahit langgam hindi makapasok, mas lalo ng baril. Kaya ano? Kaya, maliban na lang kung may kasabwat dito sa loob. Huwag nang maghanap. Nandito na ang may kasabwat. Chairman Zhu, nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Maawa ka po. Itay, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pumunta. Itong maayos kong Peace Hotel. Gigibayin nyo na talaga. Kumusta Uncle Zhu? Ikaw. Ikaw ba ang nobya ng aking anak? Ikaw ba ang nagpalit ng lahat? Sa Peace Hotel ko? Paumanhin po, naging abala po ako sa inyo. Ako po lang ang magbabayad ng lahat ng pinsala sa Peace Hotel. Maganda ka naman ng kaunti. Ngunit ang aking anak, hindi siya isang taong nahuhumaling sa kababaihan. Sabihin mo, anong paraan ang ginamit mo para maakit ang aking anak? Itay, huwag kang ganyan. Hindi ba tinuruan kong huwag kang makikialam ng basta-basta? Opo, Sagutin mo ang aking tanong. Uncle, may isang bagay na baka nagkamali ka. Hindi ko nilinlang si Zuzirui. Ang anak mo po ang nanligaw sa akin at pumayag ako. Niligaw ka niya? Baka nga may pag-asa pa ito. Nakukuhang manligaw ang aking anak na binata sa loob ng 25 na taong walang nobya. Bini-bini. Magaling ka nga. Ailan kayo ikakasal?
Anong kasal? Kailan ka manganganak? Sasabihin ko sa iyo, hindi sapat ang isang anak, kailangan mong manganak. Manganak ka ng 5, 6, 7, 8, 9, 10 pa. Maaming pera ang angkan namin, Ju. Kaya namin itong suportahan. Paumanhin po, Uncle, nasugatan po ang aking katawan noon. Sinabi ng doktor, baka hindi na po ako makapagbuntis. Itay. Hindi rin ako magkakaroon ng anak sa ibang babae. Anong sinasabi mo? Ika-18 henerasyon ng nag-iisang anak ang angkan namin, Ju. Mawawalan ba tayo ng kahalili sa iyo? Nga Kuya Ju, bata pa naman ang binata ninyo. Anong babae ang hindi niya makukuha? Bakit kailangan mong pumikit na lang sa isang puno? Itay, okay ka lang ba? Habang nagsasalita ako, may karapatan ka bang makisali? Ito. Kung hindi ka mabubuntis, wag na lang tayong mag-anak. Ang mahalaga, gusto ng anak ko. Sinong nagsabing hindi mabubuntis ang nanay ko? Hindi ba buntis na ang nanay ko? Ano? Buntis siya? Cheanki, ulitin mo. Ay, ilang beses ulitin ni nanay. Pareho pa rin ang resulta. Buntis ka. Sa tiyan mo, ang baby mo at ni daddy. Ano? Anak ko. Pero sinabi ng doktor, hindi angkop ang katawan ko para mabuntis ulit. Kahit mabuntis man ako, posible rin na. Posible ang ano? Tama nga ang sinabi ng doktor dati. Pero simula nang mabulag si nanay, agpahinga lang siya sa bahay. Matagal na siyang nagpapahinga. Kaya gumaling na ang katawan niya. Kaya huwag kang mag-alala, nanay. Malusog na ngayon ang magkapatid. Magkapatid, Base sa pagsusuri ko, ang dinadala ni nanay sa tiyan ay kambal. Ang ganda. Kambal, 18 henerasyon ng pamilya Ju, isa lang ang lalaki. Palaging mahirap magkaanak. Batang lalaki, 25 taon kang nag-iisa. Akala ko ba malaki ang ginawa mo? Isang tira, 2 anak. Tingnan ko, sino pa ngayon? Ang mang-insulto sa pamilya Ju? Tatay, anong sinasabi mo? mukhang pinagpala pa rin ako ng langit. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, siguradong poprotektahan ko kayo, nanay. Nakasakit kayo sa asawa ng anak ko. Gusto pa ninyong umalis? Hilahin palabas. Kuya Ju, 30 taon na kitang sinusundan. Patawarin mo na ako. Pakiusap, dapat isaalang-alang na matanda ka na. Aya patawarin kita. Pero marami kang kasalanan, nasaktan mo ang mga inosente. Ngayon, kailangan na kayong ipakulong. Hilahin. Awa. Tatay. Buntis si Duor, huwag mo siyang takutin. Ako, nagkulang ako. Humihingi ako ng paumanhin. Tito, hindi ako ganoon kaarte. Ikaw, buntis ka na ng amin. Kambal na ng pamilya Ju, bakit tito pa rin ang tawag? Tawagin mo akong tatay. Pag tinawag mo akong tatay, bibigyan kita ng 1 bilyon bilang regalo sa pagpapalit ng tawag. Huwag kang mag-alala. Ganyan talaga ang tatay ko. Nga pala, tatawagan ko, yung mga matatandang yun. Sasabihin ko to, lagi nila akong inaasar. Hoy, Lao Zhang, may balita ako sa'yo. Buntis ang asawa ko. Ano? Ako? Buntis ang asawa mo? Ang ibig kong sabihin, buntis ang manugang ko. Kambal pa. Inom tayo minsan. At saka itong si Lao Wang. Buntis ang manugang niya, laging mayabang sa akin. Lao Wang. Narinig ko buntis ang manugang mo. Congratulations! Pero baka hindi kasing galing ng sa akin. Manugang ko, kambal na lalaki at babae ang dinadala. Inom tayo minsan. At itong si Lao Liu, siya pa ang madaldal.
Lao Liu, anong malaking negosyo mo ngayon? Parang naalala ko, ilang taon nang kasal ang anak mo. Pero bakit wala pang balita sa tiyan na manugang mo? Ganito na lang, papuntahin ko ang manugang ko. Para turuan ang manugang mo. Kung paano magkaanak ng kambal na lalaki at babae. Ano sa tingin mo? Hindi na ako makapaghintay, ituturo ko na ngayon. Halika! Bakit niya binaba? Inis lang yan, inggis sa akin. Lagi ka nilang iniinsulto. Sinasabing 25 ka na single ka pa. Ngayon, tingnan mo, manugang ko, biglang kambal. Kambal na lalaki at babae. Talunin sila. Mapapamura sila sa inggit. Halika, anak, samahan mo ang lolo. Makikilala mo ang mga lolo. Gamitin mo itong nakikita mo. Sabihin mo sa kanila, may kite na kambal na lalaki at babae. Mapapamura sila. Ano to? Kanina, nang itutok sa'yo ang baril ng taong yon. Natakot talaga ako. Kung may nangyari sa'yo, mababaliw talaga ako. Pero ayos lang ako, di ba? Matagal ko nang inihanda ang singsing na ito. Pero wala akong pagkakataong ibigay sa'yo. Pero ngayon, natakot talaga ako. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Ang ganito. Pakasalan mo ako. Pwede ba? CJ. Sabi nila, libingan ng pag-ibig ang kasal. Pero kung ikaw ang kasama, gusto kong pumasok muli.